At ngayon, alam na natin dahil nga sa testimonya at video recording ni Zaldico na ang talagang mastermind ng trillion peso plunder ay walang iba kundi ang presidente. Kasabwat ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez aka Tambaluslos. Kayo ba? Nagpapadala ba kayo sa paglilihis? Nakalimutan na ba ang katanungan natin is bakit kasi pinirmahan ng isang presidente ang isang napaka-anomalyang pantaunang budget na tinatawag natin na pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba kung meron pananagutan para sa pinakakorap na budget na naipasa ng Kongreso, yan ay dapat yung presidente na siyang naglagda, nagbigay ng kanyang lagda, naglagay ng kanyang lagda para maging epektibo ang pangtao ng budget. Bakit ngayon sasabihin niya hugas kamay siya na parang siya pa ngayon ang hero? Hindi ba? Pati nga yung mga sinasabi ni Zaldico, lahat ng budget, utos ng presidente, tagasunod lang siya. At ako naman, naniniwala ako dyan. Dahil sino ba naman ang isang party list congressman, mas malakas pa siya, Tambaluslos, na siya mismo ang gagawa ng mga pulisiya kung paano babuyin ang budget, kung paano lapain ang budget, kung wala itong approval ng presidente mismo. Wala naman siguro ganung katapangan si Zaldico para gumimik on his own. At the very least talaga, yan ay may basbas ni House Speaker Martin Tambaluslos Romualdez at kaya naman sunod-sunuran itong si Zaldico dahil alam niya na utos yan na nanggagaling sa presidente mismo, di ba? So wag po tayo magpapadala ha. Talagang kapag walang depensa sa malinaw na mga kaso ng pandarambong, ang gagawin nila, ililihis ang issue. Para sa ganun, ang maging buntong ng ating galit ay ibang tao, hindi ang tao na dapat talagang pagbuntungan ng galit at yan ay walang iba kundi ang presidente mismo. Kayo ba'y naniniwala dun sa sinasabi nila na corrupt si BP Sara? Mantakin mo, yan ang, kumbaga, ipinapalit nila sa debate ngayon kung talaga bang unang-una, magnanakaw ba si Marcos Jr. gaya ng sinabi ni Zaldico at pangalawa, bangag ba si Marcos Jr. gaya ng sinabi ng sarili niyang kapatid na si Amy Marcos. Ano na nga pa na mangyayari dyan sa issue na bangag si Marcos? Yan ba ay tatapusin natin matapos na magsalita ang kapatid ni Amy Marcos na bangag nga ang kapatid niya? Ganun na lang ba yon? Ibabaon natin sa limot dahil ang presidente ngayon walang ginawa kundi umapit sa social media at sinasabing linalaban niya niyang korupsyon. Di ba sila nakakapansin na kahit anong paglihis nila sa issue, wala naman naniniwala